Sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong sa bawat kaganapan, habang nakataas po ang Biblia ng aking dalawang kamay, ang pasubali po ng Espirito'y, anak, ihayag mo nga ito. Kung paano ang kaganapan ng panahong buhay ako bilang Kristo, na sinusugo ang mga alagad. Ngayon din po'y kaganapan, nagaganap sa mga hilirang ng Ama sa dakong ito. Tulad po ng pahayag ni kapatid na Gloria, silang dalawa ni kapatid na Liway, nagbahay-bahay. Ibig sabihin, kung paano ang pagkilos ng Espiritu sa kanilang katauhan, yaon ay angkop sa kaukulan pa rin sa layunin ng Ama at sa ginampanan ng Kristo bilang siya'y Jesucristo. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong buhay na buhay ang Diyos. Bagamat hindi kayo kompleto, salamat po, mga mahal na kapatid ko. Nais ko lamang pong muli pasalamatan kayo sa inyong pagsuporta. Laging nakahanda, bagamat walang sahod. Nag-text po sa akin ng isang alagad ko na, "Apo, nakakahiya. Pinaghanda po kayo ng pagkain, subalit hindi po kayo kumain at nalaman po doon pala kayo kumain kila kapatid na Lourdes." Ang sabi ko po ay, huwag kang mag-alala. Pinatunayan lamang ng Diyos na may isang lingkod na hindi lamang siya sa pagkain at sa bayad. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat walang udyok sa aking kalooban na ako'y kumain. Subalit hindi naman sila napahiya sapagkat pinakain naman ang mga kasamahan. Sapat na yaon. Sapagkat bago pa naman na mabatid na may handa sila, nauna na naghanda yung para sa amin. Kaya't sino ang marapat kong sundin? Di bagat ang nauna? Subalit hindi pa rin naganap ang sila'y walang pinakain dahil marami namang kumain. Buhay po ba ang Diyos? At sa larangan po kasi ng kabanalan at sa larangan po ng pagtupad sa Panginoon, wala po kasi yung maruming isip na baka anong sabihin nila, etc., etc. Wala po akong ganun eh. Sa dating buhay ko pong pagkatao, ganun ako, sapagkat ang sinasaalang-alang ko ay ang sinasabi ng tao, hindi ang Diyos. Subalit sa ngayon po, tanggapin at hindi paniwalaan at hindi, wala po akong ganun. Wala po akong ganun ako. Pag tinunguhan ko ang isang lugar at ako'y umalis, baka kaya nung sabihin nila, baka ganun. Wala po akong ganun. Sapagkat pag tumungo ako sa isang lugar, kung ano'y gampanin at atas sa akin, yun lang ang tutuparin ko. At pag umalis ako, dala ko na kung ano ang habilin ng Diyos. Kaya wala po akong ganun. Hindi ko po iniisip yung baka magalit si Juan, si Pedro. Wala po akong pakialam kahit sino magalit sapagkat wala akong ginawang hindi maganda sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang dapat maalis sa tao. Yung bagang baka ganun eka, baka magalit si ganun, baka wala ka namang ginagawa, di po ba? Kung may ginawa kang kapinsalaan, dili kaya ay minolestya mo o yung labag sa Panginoon, maaari pong may budhi ka na surutin ang budhi mo na, ay ba't ko nagawa yun? Subalit, salamat po, purihin ang Ama, ang bawat naman po aking ginagampanan ay ayon sa Kanya at yun lamang po ang aking tutok din. Kapag hindi po ayon sa Kanya at di atas sa Kanya, sa akin ay hindi inatas, hindi ko po gagawin. Kaya po, muli po, maraming salamat sa aming
mahal na tagapagpakain. Basta't siya dakon doon, hindi po siya nawawala sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa mga angel namin. Kahit po sila'y pagod, salamat po sa aking mga taga-kabarangay. Salamat po sa mga tumungo doon na sumuporta pa rin po sa akin. Tunay nga pong wala pong pagkabulat, wala pong pagkamaliw. Katotohanan po yung kaganapan sa Panginoon sa kanyang sariling bayan. May ilan-ilang sumusunod sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ay, totoo po yan. Kaya maraming salamat po. Tunay nga pong ang kadakilaan ng Ama ay walang hanggan. At nawa, tulungan po natin ang mga bagong nakakadama. Suportahan po natin ng pagtitiwala upang kung paano ang bagong buhay nila ay maganap at matupad ang kanilang pagbabagong buhay. Pagharian ka ng Ama. Kung minsan, napakasimple, subalit hindi mo maunawaan. Kung minsan na may napakalalim, subalit nauunawaan mo. Ganyan po kumilos ang ating Ama. Sapagkat sa kasimplihang bagay na ginagawa niya at dinudulot sa tao, sa hindi nakakaunaway, malalim yaon. Subalit, sa nakakaunaway, napakababaw lamang niyon. Kaya po, purihin ang Ama sa kanyang kahiwagaan at kadakilaan, sapagkat ang buhay na Diyos ay kumikilos sa bawat araw. Salamat sa aking mga mahal na alagad. Tunay nga pong ang pagkilos ng ating Ama ng Panginoon ay walang katapusan. Buhay po ba ang Diyos? Napatotohanan na rin po ang ilang kataga na tinuran sa aking magulang. Pasubali ko sa iyo, Pilar David Arceo. Tatagan mo ang kalooban mo upang matunghayan mo pa ang mga maraming magaganap sa iyong anak. At kaya ikaw ay binuhay ko, bagamat ikay sakitin ng bata pa sila, upang matunghayan mo ang magaganap sa anak mo, sapagkat siya nga ay aking hihirangin. Ngayon po, purihin ang Ama. Salamat sa aking magulang na may pagsubok kami noon na pananaw ng tao, hindi na siya gagaling. Subalit eto po, habang nagbibiyahe kami, nagcha-chaplet siyang mag-isa. Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin, kaya nakakapag-chaplet siya, normal na ang kanyang isip. At hiniling ko po sa Ama na nang hindi siya nagtataka at hindi niya sinasabing, ano ba yung nakikita nila? Ba't ako walang makita? Buhay po ang Diyos. Kahapon po, hindi magkamayaw sa kalabit ng katabi niya. Ay, Diyos ko, eka. Ay, ayan po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, salamat sa Ama. Tunay nga pong walang pagkabula ang kanyang salita. Huwag kang malumbay, Constancia, daratalang takda, iba't ibang pangitain sa iyong katauhan, iba't ibang pangarap na mapapanaginip nila ang iyong katauhan, upang dooy pagtiwalaan at panaligan na ikaya'y aking kinalugdan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, walang lakas loob na ipahayag ang bawat kaganapan. Maliban po ngayon na tinuturan, anak, susugan mo ang tinuturan ng mga alagad mo, sapagkat pawang katotohanan na yaon ay naganap na tinuran ko. Buhay po ba ang Diyos? Malungkot man po sa aking kalooban, sapagkat kahapon po, yung pong pumanaw na yaon ay sinusundo ako ng umaga ng isang alagad at yung pong kapatid, hipag nung namatay, nabutan po nila ako, gumagayak na. Gumagayak na po ako at 10:00 po ang misa nung si kapatid na Gloria.
9:30 na po nang dumating sila sa akin. Ang sagot ko ay ganito, sapagkat yun po ang pinabatid sa akin ng Espiritu. Mahal na kapatid ko, gustuhin ko man po'y wala ng oras. 10:00 po ang misa. Hindi ko alam kung anong oras matatapos na mailibing at uuwi kami. May gawain para sa 12:30. Pagkatapos po ng 12:30,